Basura! Iligpit mo ang basurang yan! Ang sigaw ni Rico habang tinatapon ang regalong pinaghirapan ni Nanette sa harap ng mga elitistang panauhin. Sa gitna ng luhong binayaran ng pawis ni Nanette, siya ay itinuring na isang hamak na katulong. Habang ang kabit ay nakangisi at ang asawa ay nagtataksil, isang lihim na vault ang nabuksan. Nanette, ang babaeng itinuring na alikabok, ay handa nang sumabog at lamunin ang lahat. Sino ang tunay na reyna sa larong ito? Simulan natin ang pagtutuos. Huwag kang tatayo riyan na parang tuod, Nanette. Magpunas ka. Nakikita mo bang nabasa ang mamahaling sapatos ni Bella dahil sa katangahan mo? Bilisan mo. Baka masira ang balat niyan. Hindi mo kayang bayaran yan kahit ibenta mo pa ang buong pagkatao mo. Ang boses ni Rico ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Nanette. Malamig at walang bahid ng awa sa gitna ng marangyang hall ng kanilang mansyon. Ang mga salitang yon ay hindi lamang binitawan sa harap ng iisang tao, kundi sa harap ng 12-dosenang mga elitistang panauhin na kanina lang ay masayang nagtatawanan habang ipinagdiriwang ang ika-40 kaarawan ng kanyang asawa. Nanatiling nakayuko si Nanette. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang maliit at lumang kahon na nakabalot sa kupas na pulang papel. Sa loob ng kahon na yon ay ang kanyang regalo para kay Rico, isang mamahaling relo na pinag-ipunan niya sa loob ng 3 taon sa pamamagitan ng pagtitipid sa sariling pagkain at palihim na pagbebenta ng kanyang huling alaala mula sa kanyang yumaong ina. Kanina lamang, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa buffet table, ang puso niya ay punong-puno ng pag-asa na marahil sa gabing ito ay muling mapapansin ni Rico ang kanyang katapatan. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang malagkit at malamig na alak na tumatulo mula sa mesa patungo sa kanyang mga paa. Kasabay ng mapang-uyam ng ngiti ni Bella, ang babaeng ipinakilala ni Rico bilang kanyang business partner. Pero kung kumapit sa braso ng kanyang asawa, ay parang isang tunay na asawa. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Nanette. Naramdaman niya ang unti-unting paninigas ng kanyang lalamunan, isang pait na hindi maipaliwanag na tila bumabara sa bawat paghinga niya. Ang bawat hagik-hik ng mga taong nakapaligid ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pinapaalala sa kanya ang kanyang kawalan ng halaga sa bahay na siya mismo ang nagpatayo. Sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo noong nagsisimula pa lamang sila, hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matitigas na tiles na tila sumasagisag sa bawat pagkakataong pinalampas niya ang sariling dangal para sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Habang ginagamit niya ang kanyang mamahaling panyo upang punasan ang sapatos ni Bella, naramdaman niya ang init ng luha na nagtatangkang kumawala, ngunit pilit niya itong ibinalik sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa bawat pagkuskos niya sa sapatos ng kabit ng kanyang asawa, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang tila naglalaho at nagiging abo. Ang bango ng mamahaling pabango ni Bella ay humahalo sa amoy ng natapon na alak, isang kombinasyong nakakasuka at nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan bilang isang asawa. Ang kanyang pandinig ay tila nabingiis sa paligid, maliban sa isang pamilyar na tunog, ang mahinang click ng briefcase ni Rico na laging nakakandado sa tabi ng kanyang upuan. Sa sandaling iyon, habang ang lahat ay nakatuon sa kanyang kahihiyan, napansin ni Nanette ang isang pirasong papel na bahagyang nakalabas sa briefcase, isang dokumento na may lagda ng kanyang ama at ang tatak ng kanilang lupain sa probinsya. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang tuhod ay wala pa sa kalahati ng hapdi na dulot ng katotohanang unti-unting naglalaro sa kanyang isipan. Isang matinding katanungan ang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw
sa katahimikan ng kanyang wasak na puso. Ito ba ang naging kabayaran sa 15 taon ng aking pananahimik, pagsunod, at pag-aalay ng lahat ng mayroon ako para sa isang taong ang tanging hangad ay ang unti-unting ubusin ang aking pagkatao hanggang sa wala nang matira? Sa gitna ng kanyang pagkakaluhod, habang ang mga tawa ni Rico at Bella ay nagsisilbing musika ng kanyang pagkatalo, isang bagong uri ng lamig ang nanuot sa kanyang mga kalamnan. Hindi na ito ang lamig ng takot, kundi ang lamig ng isang pusong nagsisimula ng tumigas at maging bato. Alam ni Nanette na sa gabing ito, kasabay ng pagtatapos ng piging, ay ang pagtatapos din ng babaeng kilala nila bilang si Nanette na mahina at masunurin. Ngunit ang mas malaking tanong na nagpapakaba sa kanyang dibdib ay ito. Kung sakaling makuha niya ang susi ng briefcase na yon, handa na ba siyang harapin ang mas madilim pang katotohanang nakatago sa likod ng perpektong buhay na pilit niyang isinalba? Dahan-dahan siyang tumayo, hindi tinitingnan ng kahit sino, habang ang basag na kahon ng regalo ay nananatiling nakalapag sa sahig, tinatapakan na ng mga dumadaan nang hindi man lang napapansin. Ang asawa ay parang hari, Nanti, at sa kahariang ito, ang tungkulin mo ay maging anino na sumusunod sa kanyang bawat hakbang, hindi ang maging tinik na nagpapahiya sa kanya sa harap ng maraming tao. Kung nasaktan ka man sa ginawa ni Rico, isipin mo na lang na kasalanan mo rin yon dahil hindi mo alam kung paano lumugar. Ang boses ni Doña Aurora ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng malawak na kusina. Bawat salita ay may dalang bigat ng panunumbat na tila isang hatol na walang pagkakataong iapila. Nakatayo si Nanette sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa malalamig na bula ng sabon habang pilit na kinukuskos ang mantsa ng pulang alak sa telang ginamit niya kanina sa sahig. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang pagod na tambol, mabagal at puno ng pait. Ang kanyang mga tuhod ay nananatiling mapula at mahapdi, isang paalala ng kanyang pagkakaluhod sa harap ng lahat. Ngunit mas mahapdi ang bawat salitang binibitawan ng kanyang biyenan, na tila ba ang kahihiyang dinanas niya ay isang karapat-dapat na parusa. Lumingon si Doña Aurora. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Tila nangungutya sa simpleng ayos ni Nanette. Lumapit ang matanda at marahas na hinawakan ang baba ni Nanette. Pinilit siyang tumingin sa mga matang walang bahid ng pagmamahal. Huwag mong kalimutan, Nanette, kung hindi dahil sa pamilya namin, mananatili kang isang hamak na babaeng probinsyana na walang patutunguhan. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo at ang bawat hanging hininga mo sa loob ng mansyong ito. Kaya kung utusan ka ni Rico na lumuhod, luluhod ka. Kung utusan kanyang manahimik, mananahimik ka. Nanatiling tahimik si Nanette, ang kanyang mga labi ay nakatikom, nang mahigpit hanggang sa maramdaman niya ang lasa ng sariling dugo. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila mga tanikala na muling humihigpit sa kanyang leeg. Pinapaalala sa kanya ang utang na loob na 15 taon na niyang binabayaran ng kanyang kaligayahan. Sa loob ng kanyang isipan, nais niyang isigaw na ang puhunang ginamit ni Rico sa negosyo ay galing sa pagbebenta ng lupain ng kanyang ama. Ngunit ang tinig na yon ay nananatiling nakakulong sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang ibaba ang kanyang tingin sa mga bula ng sabon na unti-unting naglalaho, gaya ng kanyang pag-asa na makakahanap siya ng kakampi sa bahay na ito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, maliban sa tunog ng tubig na tumutulo mula sa gripo patungo sa lababo. Bawat patak ay tila isang segundong nawawala sa kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikang yon, kinuha ni Nanette ang isang baso at dahan-dahan itong pinunasan. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa makinis na kristal na tila ba yun na lamang ang tanging bagay na may halaga sa kanyang mundo. Isang sandali ng pagtanggap na sa loob ng palasyong ito,
Siya ay isang bilanggo ng sarili niyang kabutihan. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang ilapag ni Doña Aurora ang isang asul na folder sa ibabaw ng granite na counter. Bukas na bukas, pipirmahan mo ang mga dokumentong ito. Kailangan ni Rico ang huling piraso ng lupa mo sa probinsya para sa bago niyang proyekto. Huwag mo nang balak na tumanggi dahil alam mo kung ano ang kaya naming gawin sa iyo at sa anak mo. Tumigil ang mundo ni Nanette. Ang lupa sa probinsya, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama na may pangako ng kalayaan, ay nais na rin nilang bawiin. Naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at namumuong puot na hindi na niya kayang pigilan. Tumingin siya sa folder. Ang asul na kulay nito ay tila isang malalim na dagat na nagbabantang lulunod sa kanya ng tuluyan. At isa pa, dagdag ni Doña Aurora, bago tumalikod, ang kanyang mga hakbang ay matunog sa sahig na gawa sa Nara. Huwag kang gagawa ng anumang eksena kapag lumipat na si Bella dito sa mansyon sa susunod na linggo. Kailangan siya ni Rico sa tabi niya at ikaw ay mananatili kung saan ka nararapat. Sa likod ng mga kurtina, naiwan si Nanette na mag-isa sa dilim ng kusina. Ang folder sa kanyang harap ay tila isang buhay na nilalang na naghihintay na lamunin siya. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lihim na desisyong unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Habang hawak niya ang folder, naramdaman niya ang isang maliit na susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang susi sa briefcase ni Rico na nakuha niya kanina sa gitna ng kaguluhan. Kung pipirmahan niya ang mga papel na ito, mawawala na ang huling koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Ngunit kung gagamitin niya ang susi sa briefcase, ano ang mga lihim na maaari niyang matuklasan na magiging mitya ng sarili nilang pagkawasak? Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa folder. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, ang mukha ni Nanette ay wala ng bakas ng luha, kundi isang malamig na determinasyon na noon lang niya naramdaman. Ang bawat pagpatak ng tubig sa loob ng banyo ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa mabigat na katahimikan ng silid. Nakaupo si Nanette sa dulo ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, nanginginig at malamig. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa kurtina, sapat na upang makita ang itim na briefcase na nakahiga sa ibabaw ng vanity table. Parang isang halimaw na nagpapahinga matapos lamunin ang huling piraso ng dangal ni Nanette. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang pagtataksil sa 15 taon ng kanyang pananahimik. Nararamdaman niya ang bigat ng maliit na susi sa loob ng kanyang palad. Ang matutulis na dulo nito ay bumaon sa kanyang balat, ngunit hindi niya alintana ang hapdi. Ang mas matinding kirot ay ang alaala ng mapang-uyam na tawa ni Rico kanina habang ipinagmamalaki ang kanyang mga tagumpay na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Nang marating niya ang mesa, huminto siya. Ang ingay ng tubig mula sa shower ay patuloy na umaagos, isang hudyat na mayroon pa siyang ilang sandali. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Inilabas niya ang susi. Sa pamamagitan ng kanyang pakiramdam, dahan-dahan niyang ipinasok ang bakal sa maliit na butas ng kandado. Walang tunog ng pag-click ang narinig, kundi ang marahang paggalaw ng mekanismo na tila isang lihim na ibinubulong sa kanya. Dahan-dahan niyang iniangat ang takip ng briefcase. Ang amoy ng mamahaling balat at lumang papel ay sumalubong sa kanyang pang-amoy. Isang amoy na sumasagisag sa kapangyarihan ni Rico. Ngunit sa ilalim ng mga makikintab na folder, nakita niya ang isang asul na envelope na may pangalan ng kanyang yumaong ama, si Mang Teodoro. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga daliri.
Doon, sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang dokumento ng paglilipat ng lupa sa probinsya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang lagda sa ibaba. Hindi ito ang sulat kamay ng kanyang itay. Ang mga titik ay masyadong diretso, masyadong pilit, at may isang maliit na kurbada sa dulo ng titik T na tanging si Rico lamang ang gumagawa kapag siya ay nagmamadali. Isang malakas na kabog ang yumanig sa kanyang pagkatao. Pineke ni Rico ang lagda ng kanyang ama bago pa man ito mamatay. Ninakaw nito ang lupa hindi lamang sa kanya, kundi sa isang matandang lalaki na itinuring itong anak at nagtiwala sa kanyang mga pangako. Ang bawat sakripisyo ni Nanette, ang bawat gabing tiniis niya ang pambabastos ni Rico, ay para sa isang lalaking ang pundasyon ay binuo sa pagnanakaw sa sarili niyang pamilya. Hindi ang pagtuklas sa ebidensya, kundi ang sandali ng dahan-dahan niyang hinaplos ang huwad na lagda ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang Nanette, na takot mawala ng tahanan, ay unti-unting namamatay at sa kanyang lugar ay sumisibol ang isang babaeng wala ng balak pang magpatawad. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, ang tunog ng tubig sa banyo ay biglang huminto. Ang katahimikan ay naging mas nakakabingi. Mabilis niyang ibinalik ang folder at dahan-dahang ibinaba ang takip ng briefcase. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Rico na nasa ibabaw ng nightstand ay biglang umilaw. Isang abiso ng mensahe ang lumitaw sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ang liwanag nito ay tila isang babala sa madilim na silid. Binasa ni Nanette ang mga salitang lumitaw. Checking in. Is she suspecting yet? Make sure she signs the final papers tomorrow or our deal is off. Napatigil ang hininga ni Nanette. Sino ang kausap ni Rico? At bakit tila ang buong buhay niya ay nakasalalay sa isang piraso ng papel na pilit nilang kinukuha? Bago pa man siya makakilos, narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Ang liwanag mula sa loob ay nagsimulang tumagas sa silid at ang anino ni Rico ay dahan-dahang lumalaki sa pader, papalapit sa kinalalagyan niya upang... Anong ginagawa mo riyan, Nanette? Ang boses ni Rico ay parang isang malamig na simoy ng hangin na nagpapatayo ng balahibo sa batok. Nakatayo siya sa pintuan ng banyo. Ang usok mula sa mainit na tubig ay bumabalot sa kanyang anino, habang ang kanyang mga mata ay matalim na nakapako sa asawa na nasa tabi ng vanity table. Hindi lumingon si Nanette ng mabilis. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang isang bote ng lotion at nagsimulang magpahid sa kanyang mga kamay. Ang kanyang bawat galaw ay kalmado kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Masyadong naging tuyo ang balat ko dahil sa alak na natapon kanina, Rico. Gusto ko lang maging maayos bago matulog. Ang tugon niya, ang kanyang boses ay malambot at walang bakas ng kaba. Isang kasanayang natutunan niya sa loob ng 15 taon ng pagtatago ng sariling damdamin. Lumapit si Rico. Ang amoy ng sabon at mamahaling alak ay humahalo sa hangin. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa tabi ng briefcase, tiningnan ang mensahe, at pagkatapos ay muling lumingon kay Nanette na may mapang uyam ng ngiti. Mabuti naman at natututo ka ng mag-ayos. Huwag kang mag-alala. Bukas ay magiging mas madali ang lahat para sa'yo. Matulog ka na. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kusina. Ngunit wala itong dalang init para sa puso ni Nanette. Sa halip na magmukmok, maaga siyang gumising upang ihanda ang pinakapaboritong almusal ni Rico. Sinangag, tuyo at masarap na tsokolate. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang para kay Rico ang kanyang hinahanda. Dumating si Bella, ang kanyang mga hakbang ay mayabang habang ang kanyang sapatos ay tumutunog sa sahig ng kusina. Suot ang isang manipis na pantulog na tila ba siya ang may-ari ng tahanang iyon. Good morning, Nanette. Pakigawan mo nga ako ng kape, yung walang asukal.
Ayokong tumaba gaya mo, ang sabi ni Bella habang umuupo sa silya na dating inuupuan ni Nanette. Walang imik na sumunod si Nanette. Dahan-dahan niyang inilapag ang kape sa harap ng babae. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Ngunit sa ilalim ng isang pile ng mga table napkin sa tabi ng florera, palihim niyang inilagay ang kanyang cellphone na nakarecord ang audio. Lumayo siya ng kaunti, nagkunwaring nagpupunas ng mga pinggan sa malayo, habang matalas ang pakiramdam sa bawat salitang bibitawan ng dalawa. Sigurado ka ba sa plano natin, Rico? Narinig ni Nanette ang bulong ni Bella. Ang boses nito ay puno ng kasakiman. Kapag nalipat na ang offshore account sa Cayman, wala na silang mahahabol sa'yo. Kahit ang asawa mo, may iwang nakanganga sa kalsada. Huwag kang mainip. Mahal, ang sagot ni Rico. Kasunod ang tunog ng paghigop ng kape. Ang kailangan ko na lang ay ang orihinal na titulo ng lupa mula sa probinsya. Kapag nakuha ko na yon, wala nang silbi si Nanette. Itatapon ko na siya pabalik sa putikan kung saan ko siya kinuha. Naramdaman ni Nanette ang isang matinding panginginig sa kanyang mga daliri. Offshore account. Cayman. Ang mga salitang ito ay banyaga sa kanya noong una, ngunit ngayon ay naging malinaw na ang lahat. Hindi lamang siya niloloko ni Rico sa pag-ibig, kundi pati na rin sa kabuhayan na dapat ay para sa kanilang anak na si Liane. Habang pinapanood niya ang isang maliit na langgam na pilit binubuhat ang isang butil ng asukal sa lababo, naramdaman ni Nanette ang isang kakaibang koneksyon sa maliit na nilalang na yon. Maliit man siya at tila walang laban, kaya niyang magdala ng bigat na higit pa sa kanyang sariling katawan. Gaya ng langgam, handa na siyang magdala ng bigat ng katotohanan hanggang sa marating niya ang kanyang layunin. Natapos ang almusal at tumayo si Rico. Inaayos ang kanyang kurbata habang tinitingnan si Nanette na tila ba isang kagamitan lamang sa kusina. Nanette, dinala mo ba rito ang orihinal na titulo ng lupa sa probinsya? Yung nakatago sa luma mong baul? Tumibok ng mabilis ang puso ni Nanette. Alam niyang ito na ang simula ng huling hakbang ni Rico. Bakit mo itinatanong, Rico? Akala ko ba ay sapat na ang mga papel na pinirmahan ko dati? Lumapit si Rico sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso at may halong banta. Kailangan ko yon para sa safekeeping. Masyadong delikado kung nasa baul lang yon. Baka anayin o manakaw. Ibigay mo sa akin bago ako umalis sa opisina mamayang hapon. Huwag mong sabihing na wala mo, Nanette, dahil alam nating dalawa kung gaano kahalaga ang lupang iyon para sa kinabukasan. Nating lahat. Naiwan si Nanette na nakatayo sa gitna ng kusina. Ang amoy ng kape ay tila naging amoy ng lason. Alam niyang ang safekeeping na sinasabi ni Rico ay ang kanyang huling hantungan sa kahirapan. Ang orihinal na titulo ay ang tanging bagay na hindi niya basta-basta mapipeke ng walang bakas. Kung ibibigay niya ito, mawawala na siya ng sandata. Ngunit kung tatanggi siya, malalaman ni Rico na may alam na siya. Anong mas matimbang? Ang protektahan ang huling alaala ng kanyang ama? O ang ibigay ito upang makuha ang tiwala ng halimaw habang hinihintay ang tamang pagkakataon upang sumabog? Sa mundong ito, ang pinakamahirap na hanapin ay hindi ang ginto, kundi ang taong maaari mong pagkatiwalaan sa gitna ng dilim. Ang kaisipang ito ang tanging baon ni Nanette habang mabilis siyang naglalakad palabas ng kanilang subdibisyon, nakasuot ng isang malapad na sombrero at simpleng t-shirt upang hindi agad makilala ng mga security guard na sanay siyang makita sa kanyang marangyang sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagtakas mula sa isang gintong hawla na unti-unting nagiging isang libingan. Sumakay siya sa isang lumang taxi. Ang amoy ng gasolina at luma ng air freshener ay sumalubong sa kanya, isang kabaligtaran sa bango ng kanilang mansyon. Habang pinagmamasdan niya ang nagdaraang mga kalsada ng Maynila, naramdaman niya ang bigat ng sobrang nasa loob ng kanyang bag.
Naroon ang mga ebidensyang nakalap niya kagabi, pati na rin ang orihinal na titulo ng lupa, ang tanging bagay na nais makuha ni Rico bago siya tuluyang itapon. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gusali sa Binondo. Dito matatagpuan ang opisina ni Attorney Ramos, ang matalik na kaibigan at legal counsel ng kanyang yumaong ama. Pagpasok niya sa maliit at maalikabok na silid, ang amoy ng mga lumang libro at papel ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Ang bawat tumpok ng mga dokumento sa paligid ay tila mga saksi sa katotohanang matagal nang ibinaon ng panahon. Nanette Hija, akala ko ay nakalimutan mo na ang daan patungo rito. Ang bungad ni Attorney Ramos, ang kanyang boses, ay puno ng pag-aalala habang inaayos ang kanyang salamin. Bakit tila dinala mo ang lahat ng bagyo sa iyong mga mata? Hindi na nakapagsalita si Nanette. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga dokumento sa mesa, kasama na ang kopya ng peking lagda ng kanyang ama. Habang sinusuri ng matandang abogado ang mga papel, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas lalong mabigat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan sa kisame, na tila isang pagod na buntong hininga. Diyos ko! Bulong ni Attorney Ramos, ang kanyang kamay ay nanginginig nang makita ang dokumento ng paglilipat ng lupa. Hindi lang ito basta pagnanakaw, Nanette. Ito ay isang pagtataksil sa alaala ng iyong ama. At may kailangan kang malaman tungkol sa lupang ito sa probinsya. Hindi lang ito basta sakahan. Tumingin si Nanette ng diretso sa abogado. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Anong ibig ninyong sabihin, attorney? Ayon sa huling survey na hindi alam ng publiko, ang ilalim ng lupang iniwan ng iyong ama ay mayaman sa nickel at iba pang mineral. Bilyon-bilyon ang halaga niyan kung sisimulan ang mining operations. Kaya pala ganyan na lamang ang pagpupumilit ni Rico na makuha ito sa iyo. Naramdaman ni Nanette ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Bilyon. Ang lupang tinubuan niya, ang lupang pinagpawisan ng kanyang ama, ay nais gawing minahan ni Rico para sa sarili nitong kasakiman. Ang bawat pagpapanggap ng kanyang asawa, ang bawat panlalait sa kanya, ay bahagi ng isang malaking planong ubusin ang lahat nang mayroon siya. Sa tabi ng mesa ni Attorney Ramos ay may nakadikit na maliit at kupas na larawan ng kanyang ama noong ito ay nabubuhay pa. Nakita ni Nanette ang mga kalyo sa kamay ng kanyang itay, ang mga sugat na natamo nito sa pagbubukid upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Sa sandaling iyon, hindi na siya nakaramdam ng takot. Ang bawat kalyo ng kanyang ama ay naging isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pera, kundi sa dangal na hinding-hindi niya hahayaang yurakan ni Rico. Tulungan ninyo ako, attorney, ang sabi ni Nanette. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Gusto ko siyang pabagsakin, hindi lang dahil sa akin, kundi para sa hustisya na ninakaw niya sa aking ama. Tumango si Attorney Ramos, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang napako sa bintana na nakaharap sa kalsada. Nanette, sinundan ka ba rito? Mabilis na tumingin si Nanette sa labas. Sa ibaba, sa kabilang panig ng kalsada, isang itim na SUV na may madidilim na salamin ang dahan-dahang huminto. Hindi ito basta sasakyan. Kilala ni Nanette ang plate number na yon. Iyon ang sasakyang madalas gamitin ng head of security ni Rico. Naramdaman ni Nanette ang isang matinding kaba na bumalot sa kanyang dibdib. Paano nalaman ni Rico ang kinalalagyan niya? Habang ang pintuan ng SUV ay dahan-dahang bumubukas, naramdaman ni Nanette na ang kanyang oras ay mabilis na nauubos. Ang kalayaang akala niya ay malapit na niyang mahawakan ay tila isang bitag na muling sumasara sa paligid niya. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa talim ng kutsilyo, kundi sa kamay ng taong pinangakuan mong mamahalin hanggang sa huling hininga. Ang bawat hakbang ni Nanette papasok sa kanilang mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling.
Pagkatapos ng nangyari sa opisina ni Attorney Ramos, ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Isang katahimikang nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Pagpasok niya sa sala, bumungad sa kanya si Bella na nakaupo sa paboritong silya ni Nanette. Hawak ang isang maliit at kupas na locket na ginto. Naramdaman ni Nanette ang tila paghinto ng kanyang paghinga. Ang locket na yon ay ang huling alaala ng kanyang yumaong ina. Ang tanging bagay na hindi niya naibenta dahil ito ang nagsisilbing lakas niya sa bawat gabing puno ng luha. Anong ginagawa mo sa gamit ko, Bella? Ang boses ni Nanette ay mahina, ngunit may diin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa locket na tila ba buhay itong bahagi ng kanyang pagkatao. Tumawa si Bella, isang tunog na puno ng panunuya habang pinaglalaroan ang locket sa kanyang mga daliri. Ito ba? Nakita ko lang sa dresser mo habang naghahanap ako ng mapaglalagyan ng mga alahas ko. It's so cheap, Nanette. Parang galing sa ukay-ukay o kaya ay sa basurahan. Nakakahiya namang makita ito ng mga bisita ni Rico sa bahay na ito. It doesn't belong here. Just like you. Ibigay mo sa akin yan, ang sabi ni Nanette. Ang kanyang kamay ay nakalahad, nanginginig, sa matinding galit na pilit niyang pinipigilan. Ayaw ko nga. Masyado itong madumi, ang sagot ni Bella. At bago pa man makakilos si Nanette, sadyang binitawan ni Bella ang locket at marahas itong tinapakan gamit ang kanyang matulis na takong. Ang tunog ng pagkadurog ng manipis na ginto at ang pagkabasag ng maliit na larawan sa loob nito ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Nanette. Isang matinding sigaw ng sakit ang kumawala sa puso ni Nanette. Hayop ka! Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at tinangkang hablutin si Bella. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Nanette, tama na yan. Ang boses ni Rico ay dumagundong sa buong sala. Agad siyang lumapit at marahas na hinawakan ang braso ni Nanette. Itinulak siya palayo kay Bella, na ngayon ay nagkukunwaring umiiyak at natatakot. Rico, tignan mo siya. Sinugod niya ako dahil lang sa lumang laruan na iyan. I was just trying to help her clean up. Ang pagsisinungaling ni Bella habang nakakapit sa braso ni Rico. Tumingin si Rico sa nadurog na locket sa sahig. At pagkatapos ay kay Nanette na ang mga mata ay puno ng luha at puot. Walang babala. Itinaas ni Rico ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Nanette. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagkahilo sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagdilim at naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Ngunit mas masakit ang katotohanang mas pinili ni Rico na maniwala sa kasinungalingan ng kanyang kabit kaysa sa asawang 15 taon siyang pinagsilbihan. Habang nakahawak siya sa kanyang namumulang pisngi, dahan-dahang ibinaba ni Nanette ang kanyang tingin sa durog na locket ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na natitira sa kanyang puso para kay Rico ay tuluyan ng naputol. Ang bawat piraso ng basag na salamin sa sahig ay tila mga kristal ng kanyang bagong pagkatao, matalas, matigas, at handang sumugat. Lian, huwag mong hayaang makita ito ng anak natin. Ang tanging nasabi ni Nanette sa mahinang boses, iniisip ang kanilang anak na nasa itaas na silid. Wala akong pakialam, Nanette. Mag-impake ka na ng ilang gamit mo. Simula bukas, sa guest room ka na matutulog. Si Bella na ang gagamit ng master's bedroom. Ang malamig na utos ni Rico bago inakay si Bella palayo. Naiwan si Nanette na mag-isa sa gitna ng sala. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim sa ilalim ng ilaw. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga durog na bahagi ng locket. Ang matutulis na dulo nito ay humiwa sa kanyang mga daliri. Ngunit hindi na niya naramdaman ang sakit ng katawan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay tuyo na at may kakaibang kinang. Lumingon siya sa direksyon kung saan naglalakad ang kanyang asawa.
Sa bawat patak ng dugo mula sa kanyang daliri patungo sa mamahaling carpet, isang sumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumulong, sapat na upang marinig ng sarili niyang kaluluwa. Tandaan mo ang araw na ito, Rico. Dahil ito ang araw na pinatay mo ang babaeng nagligtas sa iyo. At ito rin ang araw na sinimulan mong hukayin ang sarili mong libingan. Ang sarili mong tahanan ay naging isang malamig na libingan at ang bawat hakbang mo sa pasilyo ay tila paglalakad sa pagitan ng mga multo ng iyong nakaraan. Habang ang tawanan ni Rico at Bella ay umaalingaw-ngaw mula sa master's bedroom, si Nanette ay nakatayo sa madilim na sulok ng library. Ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis. Ang bawat halakhak ng dalawa ay tila isang mariing sampal na nagpapaalala sa kanya na siya ay isa na lamang estranghero sa sarili niyang bahay. Ngunit hindi luha ang nasa kanyang mga mata, kundi isang matalas na layunin. Alam niyang sa mga oras na ito, si Rico ay kampante. Iniisip na ang kanyang asawa ay tuluyan ng nadurog matapos ang nangyari sa Lockett. Ang kampanteng ito ni Rico ang kanyang pinakamalakas na sandata. Gamit ang maliit na susi na tila nag-iinit sa loob ng kanyang palad, dahan-dahan niyang nilapitan ang itim na briefcase na naiwan ni Rico sa ibabaw ng mahogany desk. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig sa gitna ng katahimikan ng silid. Nang bumukas ang takip, hindi lamang mga papel ang bumungad sa kanya. Sa isang lihim na compartment sa ilalim ng mga folder, nakita niya ang isang manipis at makabagong laptop. Pagbukas niya nito, tumambad ang isang wallpaper na larawan ni Rico at Bella sa isang banyagang bansa. Isang sampal ng katotohanang matagal na siyang pinagtataksilan, hindi lang sa damdamin, kundi pati sa pananalapi. Dahan-dahan niyang nirepaso ang mga file. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga folder na may pamagat na Project Golden. Doon ay nakatala ang mga transaksyon ng kumpanya ni Rico patungo sa mga dummy accounts sa Cayman Islands. Hindi lamang ito simpleng pagnanakaw. Nakita ni Nanette ang mga listahan ng mga pangalan ng makapangyarihang politiko at mga ilegal na transaksyon sa real estate. Ang kumpanyang itinayo nila mula sa wala ay ginagamit na ngayon ni Rico bilang isang malaking makina para sa paglilinis ng maruming pera. Naramdaman ni Nanette ang tila pagyelo ng kanyang dugo. Ang panganib na pinasok ni Rico ay hindi lamang sisira sa kanilang pangalan, kundi maaari ring magdala sa kanila sa kapahamakan. Ngunit sa gitna ng takot, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ang mga dokumentong ito ay mapupunta sa tamang kamay, hindi lang mawawala ang yaman ni Rico, tuluyan siyang mabubura sa mundong pilit niyang inakyat sa pamamagitan ng panlalamang. Habang kinokopya niya ang mga file sa isang maliit na flash drive, napansin niya ang isang lumang litrato na nakasingit sa gilid ng laptop case. Litrato ito ni Lian, ang kanilang anak, noong sanggol pa ito. Sa likod ng larawan, may nakasulat na dedikasyon si Nanette para kay Rico, para sa ating kinabukasan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nanette. Ang kinabukasang binuo niya para sa pamilya ay winasak ni Rico, at ngayon, ang parehong kinabukasan ang gagamitin niya upang itama ang lahat. Ngunit sa gitna ng mabilis na pag-download ng mga file, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang tunog. Ang mabigat at pamilyar na yabag ng mga paa ni Rico sa labas ng library. Ang bawat hakbang nito ay papalapit, matunog sa kahoy na sahig, at tila sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Nanette. Mabilis niyang hinugot ang flash drive, ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na plorera sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na silid. Napatigil ang mga yabag sa labas. Nanette, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo sa loob ng library ko? Ang boses ni Rico
ay puno ng hinala at galit. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang uminog. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagsimulang tumagas sa loob ng silid habang bumubukas ang pinto. Nakatayo si Nanette sa gitna ng dilim. Ang flash drive ay mahigpit na nakatago sa kanyang palad, habang ang screen ng laptop ay maliwanag pa ring nagpapakita ng mga iligal na transaksyon ni Rico. Wala na siyang matatakbuhan. Ang anino ni Rico ay dahan-dahang lumaki sa pader, papalapit sa kinalalagyan niya, at ang kanyang lihim ay 1 segundo na lamang bago tuluyang mabunyag. Akala ko ba ay malinaw na ang usapan nating dalawa, Nanette? Ang library na ito ay hindi para sa mga taong ang tanging alam ay maglinis ng dumi sa kusina. Ang boses ni Rico ay parang kalawang na kumikiskis sa pandinig, puno ng pangungutya, habang ang kanyang anino ay unti-unting lumalamon sa liwanag na nagmumula sa nakabukas na pinto. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pekeng pagsinta, ngayon ay tila 2 uling na nagniningas sa hinala. Naramdaman ni Nanette ang tila paghinto ng kanyang daloy ng dugo. Ang flash drive na nasa loob ng kanyang palad ay tila naging isang mainit na uling na humahapdi sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang kaba na tila isang ligaw na ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Sa isang mabilis at halos hindi mapapansing galaw, naisara niya ang takip ng laptop bago pa man tuluyang makalapit si Rico sa kinalalagyan ng desk. Nagwawalis lang ako, Rico. Nakita kong bukas ang pinto at naisip kong baka kailangan ng linis dito dahil magulo ang mga gamit mo. Ang tugon ni Nanette, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihin ang tono ng isang masunuring asawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga piraso ng porselana sa sahig. Ang kanyang katawan ay nakaharang sa briefcase upang hindi ito agad mapansin ni Rico. Lumapit si Rico. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay hindi gumagawa ng tunog, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na upang mahirapang huminga si Nanette. Hinawakan niya ang baba ni Nanette at marahas itong iniangat upang magtagpo ang kanilang mga mata. Masyado kang masipag para sa isang babaeng kakatanggap lang ng sampal kagabi. O baka naman, may iba kang hinahanap dito na hindi mo dapat pakialaman. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng library ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang tanging maririnig ay ang mabagal na paghinga ni Rico at ang mahinang pag-ugong ng computer na unti-unti nang namamatay ang fan. Napansin ni Nanette ang isang maliit na mantsa ng kape sa kurbada ng kurbata ni Rico, isang detalyeng nagpapaalala sa kanya na kahit gaano pa man ito magkunwaring malinis at makapangyarihan, ang kanyang asawa ay isa lamang maruming tao na puno ng kapintasan. Ang mantsang iyon ay tila isang simbolo ng lahat ng kasalanang pilit nitong itinatago sa ilalim ng mamahaling suit. Wala akong ibang hinahanap kundi ang kapayapaan sa bahay na ito, Rico. Ang mahinang bulong ni Nanette habang ang kanyang kuko ay bumaon na sa sariling palad upang pigilan ang panginginig. Binitiwan ni Rico ang kanyang baba at kumuha ng isang pirasong papel mula sa ibabaw ng mesa. Isang dokumentong may mga numerong hindi maintindihan ng isang ordinaryong tao. Ngunit alam ni Nanette na ito ay bahagi ng ebidensya ng money laundering. Dahil narito ka na rin lang, gamitin natin ang pagiging masunurin mo. Basahin mo ito, Nanette. Sabihin mo sa akin kung ano ang naintindihan mo sa mga nakasulat dito. Isang matinding bitag. Alam ni Nanette na ito ay isang pagsubok. Kung ipakikita niyang naiintindihan niya ang mga transaksyong yon, malalaman ni Rico na siya ay isang banta. Ngunit kung magkukunwari siyang mangmang, baka mapilitan siyang pirmahan ang sarili niyang hatol ng kamatayan nang hindi niya namamalayan. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Ang kanyang mga mata ay kunwaring nalilito habang binabasa
ang mga komplikadong termino ng pananalapi. Hindi ko maintindihan ang mga ito, Rico. Masyadong maraming numero at malalalim na salita. Para ba ito sa kumpanya? Ang tanong ni Nanette. Ang kanyang tinig ay puno ng inosenteng pagtataka. Ngumiti si Rico, isang ngingiting tila isang maninila na nakahuli ng biktima. Eksakto. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mo lang pirmahan ang huling pahina. Huwag mo nang intindihin ang nilalaman dahil kahit baligtarin mo pa ang mundo, hindi mo kayang unawain ang antas ng negosyong ginagawa ko. Inabot niya ang isang mamahaling ballpen kay Nanette. Ang gintong dulo nito ay kumikinang na tila isang pangako ng kapahamakan. Habang ang dulo ng ballpen ay nakaturo sa linyang dapat niyang pirmahan, napansin ni Nanette ang isang maliit na pulang ilaw na kumukurap sa gilid ng briefcase ni Rico. Isang sensor na hindi niya napansin kanina. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. May alarm ba ang briefcase na ito na nag-abiso kay Rico sa kanyang cellphone? Pirmahan mo na, Nanette, para matapos na ang lahat ng paghihirap mo. Ang sabi ni Rico, ang kanyang boses ay naging malambing ngunit may dalang banta na tila isang patalim na nakatutok sa kanyang lalamunan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa ballpen, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na naghahanap ng paraan upang makatakas sa bitag na unti-unti nang sumasara. Ang bigat ng gintong ballpen ay tila naging isang malaking bato na unti-unting dumudurog sa mga daliri ni Nanette. Habang hinihintay ni Rico ang paglapat ng tinta sa papel, sinadya ni Nanette na luwagan ang kanyang hawak. Ang mamahaling panulat ay dulas na nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, gumulong sa makinis na sahig na gawa sa kahoy, at tuluyang nagtago sa ilalim ng mabigat na mahogany desk. Pasensya na, Rico. Ang mahinang usal ni Nanette, ang kanyang boses, ay may halong sinadyang paghikbi. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko hanggang ngayon. Natatakot ako. Natatakot ako sa mga mangyayari sa atin ngayong nandito na si Bella. Hayaan mo munang ipaghanda kita ng hapunan upang makapagpahinga ang isip mo bago ko intindihin ang mga papel na yan. Napasabunot si Rico sa kanyang sariling buhok. Isang kilos ng labis na pagkayamot habang marahas na binabawi ang dokumento. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng inis. Kahit kailan talaga ay napakabagal mong kumilos. Bukas na bukas, paggising mo, aasahan kong may pirma na ito. Wala nang mga palusot. Nanette, maghanda ka na ng pagkain at wag mo na akong bisitin pa. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Wala si Bella. Nagpunta sa isang marangyang party kasama ang mga kaibigan nitong elitista, kaya tanging silang mag-asawa lamang ang naiwan sa malawak na silid. Ang tanging sumisira sa katahimikan ay ang marahan at malamig na pagtama ng mga kubyerto sa porselanang pinggan. Isang ritmong tila nagbibilang ng mga natitirang sandali ng kanilang huwad na pagsasama. Pinaghandaan ni Nanette si Rico ng paborito nitong adobo, ang mismong putahe na palagi niyang niluluto noong mga panahong nangungupahan pa lamang sila sa isang maliit na apartment sa probinsya. Habang pinapanood ni Nanette ang lalaking nasa kabilang dulo ng mahabang mesa, isang huling pagnanais ang sumibol sa kanyang puso. Hindi upang ipaglaban ang kanilang kasal, kundi upang bigyan ng isang huling pagkakataon ang kaluluwa ng taong minsan niyang minahal. Ito ang kanyang pagtatangka na hanapin ang naiwang kakarampot na kabutihan sa halimaw na nasa kanyang harapan. Rico! Ang basag ngunit malambot na tawag ni Nanette. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang kanyang asawa, ang mukha ay walang anumang bakas ng emosyon. Sa loob ng 15 taon nating pagsasama, sa lahat ng mga gabing naghirap tayo bago mo narating ang kinatatayuan mo ngayon, minahal mo ba talaga ako? Kahit isang saglit lang? Kahit noong ipinanganak ko si Lian? Tumigil sa pagnguya si Rico. Dahan-dahan niyang kinuha ang puting table napkin at maingat na pinunasan ang kanyang mga labi. At saka siya tumawa,
Isang malamig, mapang-uyam, at walang pusong halakhak na tila yelo na itinusok ng direkta sa dibdib ni Nanette. Pag-ibig, Nanette, gumising ka nga sa pantasya mo. Pinakasalan kita noon dahil kailangan ko ng isang taong mag-aalaga sa akin habang binubuo ko ang pangarap ko nang walang hinihinging kapalit. Isang babaeng madaling makontento, madaling utusan at walang ambisyon sa buhay. Naging pabigat ka na simula nang lumago ang kumpanya dahil hindi ka bagay sa mundong ginagalawan ko ngayon. Huwag kang mag-ilusyon na naging reyna ka ng buhay ko. Naging magaling ka lang na katulong na hindi ko kailangang paswelduhin. Habang pinapanood niya ang paggalaw ng panga ni Rico na muling sumubo ng pagkain ng walang anumang pakialam sa mga salitang dumurog sa kanyang pagkatao, napagtanto ni Nanette na ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan ay matagal na palang patay. Ang nasa harap niya ay isang walang laman, nakaban ng kasakiman. Wala nang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang sugat ay masyadong malalim upang maglabas pa ng dugo. Ito ay naging isang manhid na pilat na magsisilbing kalasag niya sa mga darating na araw. Nang sumapit ang 10 oras ng gabi, mag-isang nakaupo si Nanette sa madilim na guest room kung saan siya itinapon. Sa harap niya ay ang isang lumang laptop na palihim niyang binili. Nakasaksak dito ang flash drive na naglalaman ng lahat ng lihim ni Rico. Sa screen, may isang folder na pinangalanan niyang emergency exit. Isang file na sadyang inayos niya upang ituro ang lahat ng kasalanan sa mga kasosyong politiko ni Rico. Isang paraan upang makatakas ang kanyang asawa sa pagkakakulong para sana sa kapakanan ng kanilang anak na si Lian. Ito ang sanay huling awa niya bilang isang ina at asawa. Ngunit habang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang salitang katulong at pabigat, ang kanyang mukha na naiilawan ng asul na liwanag mula sa screen ay naging kasing tigas ng bato. Dahan-dahan niyang inilipat ang cursor sa ibabaw ng folder. Ang pagdiin ng kanyang daliri sa keyboard upang burahin ang nasabing dokumento ay tila pagpapatunog ng kampana ng kamatayan para sa lahat ng natitirang awa sa kanyang puso. Nawala ang file sa screen at kasabay nito ang tuluyang paglalaho ng kaligtasan ni Rico. Ngayon, wala nang atrasan. Ang bagyo ay magsisimula na. Ang pinakamagandang kasuotan para sa isang paghihiganti ay hindi gawa sa sutla o ginto, kundi ang isang perpektong ngiti na nagtatago ng isang patalim. Ang buong mansyon ay nagkukumahog at tila isang entablado na inihahanda para sa pinakamalaking palabas ng taon. Ito ang araw ng taunang gala ng kumpanya ni Rico. Isang gabi kung saan ipagmamalaki niya ang kanyang mga tagumpay sa harap ng mga pinakamayayamang mamumuhunan sa bansa. Para kay Rico, ito ay pagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Para kay Nanette, ito ang araw na isinulat niya sa kalendaryo bilang katapusan ng lahat. Sa loob ng malawak na walk-in closet, tahimik na nagpaplansa si Nanette ng mamahaling suit ni Rico. Ang bawat haplos ng mainit na plansa sa tela ay tila nagpaplansa rin ng mga huling detalye ng kanyang plano. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan, si Doña Aurora, na nakikipag-usap sa telepono sa kabilang silid. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, kaya't malinaw niyang nasasagap ang mga salitang binibitawan ng matanda. Oo, Mayor, nakuha ko na ang tiwala ng Board of Directors. Ang pondo mula sa charitable foundation natin ay matagumpay nang nailipat sa Cayman account, tulad ng pinag-usapan ninyo ni Rico. Walang maghihinala. Sa papel, nakapangalan yon sa asawa ng anak ko. Kaya kung sakaling may pumutok na problema, si Nanette ang sasalo ng lahat. Ang halakhak ng Donya ay parang kalansing ng mga baryang hinulog sa kahon ng limos. Malamig, walang awa, at puno ng kasakima. Naramdaman ni Nanette na tila pinilipit ang kanyang bituka. Hindi lamang niya asawa ang nagpaplano ng masama. Ang mismong ina nito,
na laging nangangaral tungkol sa moralidad at utang na loob, ang utak sa paglilinis ng maruming pera, at ang taong nagplano na gawin siyang fall guy o ang taong sasalo ng parusa sa lahat ng kanilang mga krimen. Ang pagtataksil na ito ay nagbigay ng bagong alab sa kanyang determinasyon. Kung ang buong pamilya ay bahagi ng sakit, ang lunas ay dapat maging pantay na malupit at walang kinikilingan. Habang inilalapat niya ang kwelyo ng suit ni Rico, kumuha siya ng isang maliit na aspile at palihim itong itinusok sa tahi ng balikat. Sapat na upang hindi makita, ngunit mararamdaman ang banayad na tusok nito sa tuwing gagalaw si Rico ng mabilis. Ito ay isang paalala na sa bawat hakbang ng kanyang kayabangan, mamayang gabi, mayroong maliliit na karayom ng katotohanan na handang sumugat sa kanya mula sa taong hindi niya inaasahan. Bandang hapon, habang abala si Nanette sa pag-ayos ng kanyang simpleng itim na bestida, ang parehong damit na isinuot niya sa burol ng kanyang ina, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Bella, suot ang isang nagkikinang at masikip na pulang gown na nagpapakita ng lahat ng kanyang kurba. Ang kanyang mga labi ay pininturahan ng mapulang lipstick, tila dugo ng mga inosenteng kinikitil nila. Nanette, huwag mo nang subukang magpaganda dahil hindi naman ikaw ang titingnan ng mga tao mamaya, ang sabi ni Bella habang tinitingnan ang kanyang sarili sa malaking salamin. Ang boses ay puno ng kayabangan na tila siya na ang tunay na may bahay. At saka, may kailangan kang malaman bago tayo umalis. Para naman hindi ka na umasa pang babalikan ka ni Rico. Nanatiling tahimik si Nanette, pinagmamasdan ng kabit ng asawa mula sa refleksyon ng salamin. Hinihintay niya ang mga susunod na salita. Handa ang puso para sa isa na namang lason. Inilagay ni Bella ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at ngumiti ng may pagkademonyo. Buntis ako, Nanette. 2 months. Isang tagapagmana na hindi mo kailanman naibigay kay Rico dahil puro babae lang ang kaya mong iluwal. Ngayong may lalaki ng magmamana ng imperyo niya, tuluyan ka ng walang silbi. Bukas, pagkatapos ng pirmahan, lalayas ka na rito at dadalhin mo ang anak mong walang kwenta. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang salitang walang kwenta patungkol sa kanyang anak na si Lian ay tila nagpabago sa hangin sa paligid. Kung kanina ay kalmado pa si Nanette, ngayon, isang madilim at mabigat na aura ang pumalibot sa kanya. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Sa halip, lumapit siya ng tahimik at dahan-dahan sa likuran ni Bella, na ngayon ay bahagyang natigilan sa hindi inaasahang reaksyon ni Nanette. Binabati kita, Bella. Ang bulong ni Nanette, ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy mula sa isang sementeryo habang inaayos niya ang isang hibla ng buhok na nahulog sa mukha ng kabit. Sana lang, ang batang nasa sinapupunan mo ay may mamana pa. Pagkatapos ng gabing ito, bago pa man makasagot si Bella, tumalikod na si Nanette at naglakad palabas ng kwarto, dala ang kanyang itim na clutch bag. Sa loob nito ay ang isang maliit na remote at ang flash drive na naglalaman ng katapusan ng imperyong pilit na pinag-aagawan ng mga halimaw. Ang bagyo ay hindi na paparating. Ito ay nakatayo na mismo sa harapan ng kanilang pintuan. Ang karangyaan ay isang magandang maskara, ngunit kapag tinanggal ito ng katotohanan, ang tanging matitira ay ang pangit na mukha ng kasakiman. Ang grand ballroom ng sikat na hotel ay tila isang dagat ng mga kislap ng brilyante, mga mamahaling suit at pekeng na mga ngiti. Ang malaking chandelier sa gitna ng kisame ay nagliliwanag, sumasalamin sa mga baso ng champagne na nakataas bilang pagpupugay kay Rico. Nakatayo siya sa entablado, suot ang kanyang plansadong suit. Paminsan-minsan ay bahagyang kumikibot ang kanyang balikat tuwing nararamdaman ang banayad na tusok ng aspiling inilagay ng kanyang asawa. Sa kanyang tabi ay si Bella, nakangiti ng pagkatamis-tamis habang nakakapit sa kanyang braso
Habang sa unang hanay ay nakaupo si Doña Aurora na mukhang reyna ng gabi. Si Nanette, sa kabilang banda, ay nakatayo malapit sa control booth ng audiovisual team sa likod ng bulwagan. Ang kanyang simpleng itim na bestida ay ginawa siyang tila isang anino na hindi napapansin ng karamihan. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang maliit na clutch bag. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid sa bawat galaw ni Rico sa ibabaw ng entablado. Mga kaibigan, mga kasosyo, at mga kagalang-galang na opisyal, ang pagsisimula ni Rico, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mikropono, puno ng kayabangan na tila siya ang nagmamay-ari ng mundo. Ang gabing ito ay patunay na ang tagumpay ay nakalaan lamang sa mga taong may lakas ng loob na kunin ito. Binuo ko ang kumpanyang ito mula sa wala at ngayon, tayo ay nakatayo sa tuktok ng industriya. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Rico at nagbigay ng senyas patungo sa malaking screen sa likod niya. Ngayon, nais kong ipakita sa inyo ang Project Golden, ang pinakamalaking development plan na magpapabago sa kinabukasan nating lahat. Ito ang hudyat. Habang inilalapit ng technician ang kanyang kamay upang pindutin ang play button para sa inihandang presentasyon, mabilis na kumilos si Nanette. Ginamit niya ang kanyang natutunang kaalaman sa pag-aayos ng mga kable sa bahay at inilipat ang saksakan ng projector patungo sa isang nakatagong laptop kung saan nakakonekta ang kanyang flash drive. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Sila ay kumikilos ng may tiyak at malamig na layunin. Pinindot niya ang enter. Sa halip na isang makulay na architectural design ang lumitaw sa malaking screen, ang bumungad sa lahat ay isang napakalaking spreadsheet. Sa itaas ay nakasulat sa malalaking pulang titik. Confidential mga transaksyon patungo sa Cayman Islands, dummy accounts. Unti-unting namatay ang mga pag-uusap sa loob ng ballroom. Ang mga bisita, kabilang ang mga kilalang politiko at mga mamumuhunan ay nagkunot noo. Naging tahimik ang paligid, isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa inaasahan ni Nanette. Ano to? Patayin niyo yan! Ang sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay biglang nabasag sa gulat at takot. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay ngayon kasing putla ng isang bangkay. Pilit niyang hinaharangan ang screen gamit ang kanyang katawan, ngunit napakalaki ng mga numero para maitago ng isang tao. Ngunit hindi tumigil ang presentasyon. Lumitaw ang susunod na slide, mga kopya ng pekeng titulo ng lupa ng ama ni Nanette, kasunod ang litrato ng huwad na lagda at ang orihinal na lagda para magkumpara. Pagkatapos, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga salita ni Bella at Rico mula sa kanilang almusal ay malinaw na maririnig. Kapag nalipat na ang offshore accounts sa Cayman, wala na silang mahahabol. Kahit ang asawa mo, may iwang nakanganga. Si Doña Aurora, na kanina lang ay mukhang reyna, ay ngayon nakahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga sa tindi ng kahihiyan at takot, dahil unti-unti nang bumabaling sa kanya ang mga matatalim na tingin ng mga board of directors. Si Bella naman ay mabilis na binitiwan ang braso ni Rico at umatras. Pilit na nagtatago sa likod na ng mga panauhin na tila ba hindi niya kilala ang lalaking kalaguyo niya. Tigilan niyo yan. Sino ang may gawa nito? Ang sigaw ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahanap ang salarin sa dilim ng bulwagan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumabas si Nanette mula sa mga anino. Naglakad siya sa gitna ng pasilyo patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay banayad, ngunit sa paningin ni Rico, ito ay pagmarcha ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Ang mga panauhin ay kusang humawi upang bigyan ng daan ang babaeng kanilang kinutya bilang isang hamak na probinsyana. Hindi ka ba naghahanap ng katuwang sa negosyo, Rico? Ang malamig at matapang na pahayag ni Nanette. Ang kanyang boses ay sapat ang lakas upang marinig ng lahat.
kahit walang mikropono. Sana ay nagustuhan mo ang huling report na ginawa ko. Dahil mula ngayon, wala ka ng kumpanya, wala ka ng pangalan, at higit sa lahat, wala ka ng mapagtataguan. Bago pa man makasagot si Rico, isang malakas na kaguluhan ang nagmula sa pangunahing pintuan ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis kasama si Attorney Ramos. Ang buong bulwagan ay napuno ng bulungan at pagkalito. Nakita ni Nanette ang pagbagsak ng balikat ni Rico. Ang halimaw ay tuluyan ng natalo. Ngunit nang lumapit ang hepe ng mga pulis sa entablado, hindi siya tumingin kay Rico. Tiningnan niya ang hawak na warrant of arrest at ibinaling ang kanyang tingin sa paligid. Sino sa inyo si Nanette Del Rosario? Ang tanong ng hepe, ang boses ay seryoso. Napatigil ang paghinga ni Nanette, habang si Rico ay biglang nangungumiti ng isang pamilyar at nakakakilabot ng ngiti. Ang bitag na inihanda niya ay mas malalim pa kaysa sa inakala ni Nanette. Ang pinakamadilim na bitag ay hindi ang hinukay sa lupa, kundi ang hinabi sa mga pahina ng batas gamit ang pangalan ng isang taong inosente. Ang pangalan ni Nanette na binanggit ng hepe ng pulisya ay tila isang malamig na palaso na tumagos sa mainit na atmosfera ng bulwagan. Ang mga panauhin na kanina ay nakatingin kay Rico na puno ng pagkasuklam. Nga na ngayon ay ibinaling ang kanilang mga mapanghusgang mata kay Nanette. Ako po si Nanette. Ang sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Sa kabila ng kalituhan, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan mula kay Attorney Ramos na nakatayo malapit sa mga pulis. Ngumiti ng malapad si Rico. Ang kanyang naunang takot ay napalitan ng isang tagumpay na tila ba siya ay isang bida sa isang pelikulang siya mismo ang sumulat. Lumapit siya sa hepe at tinuro ang asawa. Officer, siya ang babaeng sinasabi ko sa inyo. Siya ang utak sa likod ng paglustay ng pondo ng kumpanya. Bago pa man mangyari ito, nalaman ko na ang mga iligal niyang gawain at pilit niyang pinapalabas na ako ang may sala para pagtakpan ng sarili niya. Tingnan ninyo, siya pa ang may hawak ng mga ebidensya dahil sinusubukan niyang ibenta ang impormasyon ng kumpanya sa aming mga kalaban. Naramdaman ni Nanette ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang plano ni Doña Aurora na gawin siyang fall guy ay isinakatuparan ng mas maaga ni Rico. Ang mga dokumentong pinapirmahan sa kanya noong mga nakaraang buwan na akala niya ay simpleng mga resibo ng gastusin sa bahay ay malamang na mga kasulatan na nag-uugnay sa kanya sa mga dummy accounts sa Cayman Islands. Lumapit ang isang pulis at inilabas ang malamig na posas. Ang tunog ng bakal habang inilalapat ito sa magkabilang pulso ni Nanette ay tila kumakatawan sa pagkasira ng huling piraso ng kanyang kalayaan. Ang mga tawa ng ilang elitista ay nagsimulang marinig, naniniwalang ang isang probinsyanang katulong ay hindi malayong magnakaw para sa pansariling luho. Si Bella, na kanina ay nagtatago, ay lumabas at humawak muli sa braso ni Rico. Nakita niyo na? Isang malaking kasinungalingan ang mga ipinakita niya. Sinusubukan niyang sirain si Rico dahil alam niyang iiwan na siya nito. Habang nakaposas, tiningnan ni Nanette ang kanyang mga kamay. Nakita niya ang isang maliit na sugat sa kanyang daliri mula sa mga durog na piraso ng locket ng kanyang ina kahapon. Ang hapdi nito ay nagbigay sa kanya ng linaw. Hindi siya maaring umiyak. Kung ipapakita niyang siya ay mahina, panalo na si Rico. Sa halip na yumuko, tinaas ni Nanette ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang asawa ng diretso sa mata. Isang tingin na walang anumang bakas ng pagkatalo. Mga dokumento lang ba ang basehan mo, Rico? Ang malamig na tanong ni Nanette, ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumadaan sa sementeryo. Baka nakakalimutan mong hindi lang pangalan ko ang nasa mga papel na yon. Bago pa man makasagot si Rico, humakbang pasulong si Attorney Ramos. Itinaas ng matandang abogado ang isang makapal na brown envelope at ibinigay ito sa hepe ng pulis.
Hepe, bago ninyo tuluyang arestuhin ang aking kliyente, nais kong suriin ninyo ang mga orihinal na dokumentong ito. Ang mga papel na ipinakita ni Ginoong Rico bilang ebidensya laban sa kanyang asawa ay mga peke. Ang tunay na titulo ng lupa sa probinsya at ang orihinal na bank statements ng foundation ay hawak ko ngayon. Napakunot ang noo ni Rico. Anong pinagsasabi ng matandang yan? Hawak ko ang orihinal na titulo ng lupa. Kinuha ko mismo sa baul ni Nanette bago kami pumunta rito. Mabilis na binuksan ni Rico ang kanyang briefcase at itinaas ang isang lumang papel na may tatak ng Registry of Deeds. Ito? Ito ang titulo. Umiling si Attorney Ramos, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Masyado kang nagtiwala sa sarili mo, Rico. Ang papel na hawak mo ay isang dekalidad na kopya na ipinagawa ko pa noong 1 linggo. Ang orihinal na titulo, kasama na ang buong karapatan sa minahan, ay nai-transfer na ni Nanette sa isang irrevocable trust fund na nakapangalan lamang sa kanyang anak na si Lian. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo at ang mas malala, lumingon ang abogado sa mga pulis. Ang pera na ninakaw ni Rico at inilipat sa Cayman Islands ay nag-iwan ng digital footprint at ang IP address na ginamit sa bawat transaksyon ay nagmula sa mismong laptop ni Rico, hindi sa asawa niya. Ang ginawa lamang ni Nanette kanina ay ipakita ang mga ebidensyang nakalap niya. Hepe, ang lalaking dapat ninyong arestuhin para sa money laundering at falsification of public documents ay nakatayo sa inyong harapan. Dahan-dahang binasa ng Hepe ang laman ng envelope na ibinigay ng abogado. Nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga pulis at sumyas. Ang posas na nasa kamay ni Nanette ay mabilis na tinanggal. Pagkatapos, ang mga pulis ay naglakad patungo kay Rico. Ang tagumpay na nakaguhit sa mukha ni Rico ay biglang naglaho, napalitan ng isang purong takot. Tiningnan niya ang pekeng papel sa kanyang kamay at dahan-dahang napagtanto na ang asawang tinawag niyang Bobo ay palihim na naghukay ng bitag na kanyang kinahulugan. Hindi totoo ito, Mayor. Tulungan niyo ako. Ang sigaw ni Rico patungo sa mga politikong kasosyo niya. Ngunit isa-isa na silang naglalakad palabas ng bulwagan, nagmamadaling umiwas sa iskandalo na maaring sumira sa kanilang sariling karera. Tuluyang naramdaman ni Rico ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas, lumingon siya kay Bella. Ngunit ang kanyang kalaguyo, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ay wala na sa tabi niya. Nawala itong parang buladala ang kanyang mamahaling bag. Naiwan si Nanette na nakatayo sa gitna ng bulwagan, malaya. Ngunit nang makalabas ang mga pulis, nakita niya si Doña Aurora na dahan-dahang bumagsak sa sahig, hawak ang dibdib. Habang humihinga ng malalim, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot sa parusang darating, hindi lang sa kanyang anak, kundi maging sa kanya. Ang imperyong itinayo sa pundasyon ng buhangin at kasinungalingan ay guguho sa unang hampas ng malakas na alon ng katotohanan. Ang mga salitang ito ay tila nakaukit sa isipan ni Rico habang nakaupo siya sa malamig at maduming semento ng selda. Ang hangin sa loob ay may amoy ng kalawang, lumang pawis at kawalan ng pag-asa. Isang napakalaking kaibahan sa amoy ng mamahaling pabango at air conditioning na nakasanayan niya. Sa labas ng kanyang rehas, ang matunog na paglapat ng mga sapatos ng gwardya sa semento ay nagsisilbing orasan ng kanyang pagdurusa. Kanina, ginamit niya ang kanyang nag-iisang pagkakataon na tumawag sa telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang ina, ni hindi ang kanyang mga abogado na ngayon ay nagtatago na rin. Tinawagan niya si Bella. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang automatikong boses ng isang operator na nagsasabing ang numero ay hindi na matatawagan. Sa tulong ng isang bayarang investigador na nakausap niya ng palihim, nalaman niya ang buong katotohanan. Bago pa man dumating ang mga pulis sa hotel,
Inilipat na ni Bella ang natitirang liquid cash na nasa pangalan nito patungo sa isang untraceable account at sumakay sa unang pribadong eroplano palabas ng bansa. Ang babaeng pinag-alayan niya ng kanyang pamilya at karangalan ay iniwan siyang walang kahit isang kusing at baon sa kaso. Samantala, sa labas ng marangyang mansyon na dati ay pinamumunuan ng pamilya ni Rico, isang masaklap na eksena ang nagaganap. Si Doña Aurora, nakakalabas lamang mula sa ospital matapos ang kanyang panic attack, ay sinalubong ng mga ahente ng bangko at mga opisyal ng korte. Ang malalaking pintuan na gawa sa Nara ay pilit na sinasarhan at nilalagyan ng mga dilaw na tape. Ang mga mamahaling muebles, mga painting at maging ang mga porselanang florera ay isa-isang inilalabas upang bayaran ang mga utang at panagutan ang mga kaso ng panloloko. Mga lapastangan, hindi ninyo ba kilala kung sino ako? Ako si Doña Aurora. Ang bahay na ito ay sa akin. Ang sigaw ng matanda ay paos at puno ng desperasyon habang pilit na inaagaw ang isang mamahaling bag mula sa isang ahente. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang pampaganda ay nakalat sa kanyang mukha at ang kanyang marangyang kasuotan ay tila naging basahan sa gitna ng kanyang pagwawala. Isang ahente ang humarap sa kanya, ang boses ay walang anumang bahid ng paggalang. Ginang, lahat ng nakapangalan sa anak ninyo at sa kumpanya ay kinumpis ka na ng gobyerno. Wala na kayong pag-aari rito. Kung ayaw ninyong kaladkarin namin kayo palabas, gaya ng isang karaniwang trespasser, kunin ninyo ang mga personal ninyong damit at umalis na kayo. Sa sandaling iyon, isang simpleng puting sasakyan ang huminto sa driveway. Bumaba si Nanette, kalmado, malinis, at may dalang isang maliit na maleta. Pumasok siya sa mansyon hindi upang iligtas ito, kundi upang kunin ang mga naiwang gamit ng kanyang anak na si Lian. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Doña Aurora na nakaupo sa gilid ng kalsada, katabi ang dalawang murang plastic bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Ang reyna ng mansyon ay mukha na ngayong isang pulubi na itinapon sa labas ng sarili nitong kaharian. Nang makita ng matanda si Nanette, biglang nagbago ang anyo nito. Mula sa galit, ito ay naging isang kawawang anyo na pilit nagmamakaawa. Tumayo si Doña Aurora at lumapit, pilit na hinahawakan ng braso ni Nanette. Nanette, Hija, patawarin mo ako. Nabulag lang ako sa mga sinabi ni Rico. Alam kong mabuti kang tao. May pera ka na ngayon mula sa lupa ninyo sa probinsya, di ba? Isama mo ako. Wala na akong pupuntahan. Hindi ako sanay mamuhay sa hirap. Tiningnan ni Nanette ang mga kamay ng kanyang biyenan na nakakapit sa kanyang braso. Ito ang parehong mga kamay na marahas na humawak sa kanyang baba sa loob ng kusina habang pinapaalalahanan siya tungkol sa utang na loob. Dahan-dahan at marahan na inalis ni Nanette ang pagkakakapit ng matanda, ngunit hindi siya ngumiti nang mapanguyam. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita lamang ng isang malalim na awa na mas masakit pa kaysa sa galit. Huwag po ninyong kalimutan, Doña Aurora, na kung hindi dahil sa pamilya ninyo, hindi ako matututong maging matapang. Ang malambot ngunit matigas na sagot ni Nanette, ginagamit ang mga salitang malapit sa ibinato sa kanya noon. Utang ko sa inyo ang aral na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang bahay, kundi sa linis ng kanyang konsensya. Ngayon, gaya ng itinuro ninyo sa akin, alamin ninyo kung saan kayo dapat lumugar. Tumalikod si Nanette nang hindi na lumingon pang muli. Ang mga paghikbi ni Doña Aurora ay unti-unting humina habang siya ay naglalakad papalayo. Nang makapasok siya sa sasakyan kung saan naghihintay si Lian, isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang hangin na kanyang nilalanghap ay hindi na amoy ng pagpapanggap at takot. Ang kalayaan ay may lasa ng kapayapaan. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon
Napilit niyang tinawag na tahanan sa loob ng maraming taon. Ang kanyang telepono sa loob ng bag ay nag-ilaw at nagbigay ng isang abiso. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ni Attorney Ramos sa screen. Sinagot niya ang tawag, inilalapit ang telepono sa kanyang tainga. Nanette, tapos na ang proseso ng paglipat ng mga dokumento. Ang panimula ng matandang abogado, ang boses ay may halong pag-aalangan. Ngunit habang inaayos ko ang orihinal na titulo na ibinigay mo sa akin, may nahanap akong isang nakatuping sobre na nakaipit sa pinakaloob ng takip ng folder. Sulat ito ng iyong ama, Nanette. At may mga pangalan siyang binanggit dito na magpapaliwanag kung bakit kilala ni Rico ang lupa ninyo bago pa man kayo magpakasal. Napakunot ang noo ni Nanette. Ang pintig ng kanyang puso na kanina ay kalmado na, ay muling bumilis. Ang nakaraan ay tila hindi pa tapos magsiwalat ng mga lihim nito. Ang katotohanan ay parang buto ng puno na nakabaon sa ilalim ng lupa. Gaano man katagal itong itago sa dilim. Sa pagdating ng tamang panahon, ito ay sisibol at wawasak sa konkretong nakaharang dito. Ang biyahe patungo sa opisina ni Attorney Ramos ay tila naging isang mahabang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Nakatingin lamang si Nanette sa labas ng bintana habang pinapatulog ang kanyang anak na si Lian na nakasandal sa kanyang balikat. Ang mga puno at kalsada ay nagdaraan na parang mga alaala. Mabilis, magulo, ngunit may mga detalyeng pilit na kumakapit. Pagdating nila sa lumang gusali sa Binondo, iniwan muna ni Nanette ang bata sa sasakyan kasama ang driver. Mabibigat ang kanyang mga hakbang habang umaakyat sa hagdan. Nang mabuksan niya ang pinto ng opisina, sinalubong siya ng mabigat na katahimikan at ng matandang abogado na nakaupo sa likod ng mesa. Hawak ang isang naninilaw na sobre. "Maupo ka, Nanette," ang sabi ni Attorney Ramos. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding lungkot. Inilapag niya ang sobre sa mesa at itinulak ito palapit sa kanya. "Hindi ko nais na dagdagan pa ang bigat ng iyong dinadala, ngunit karapatan mong malaman ang huling mensahe ng iyong itay." Nanginginig ang mga daliri ni Nanette habang kinukuha ang sobre. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama ay nagpabalik ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, ang magaspang na kamay na humahagod sa kanyang buhok. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel at nagsimulang magbasa. "Mahal kong Nanette, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako sa mundong ito at nakita mo na ang tunay na kulay ng lalaking pinili mong pakasalan. Patawarin mo ako, anak, sa aking pananahimik." Bago pa kayo magkakilala ni Rico, nag-alok na ang kanyang ama, ang tunay na may-ari ng korporasyon nila bago ito nalugi, na bilhin ang ating lupa. Nang tumanggi ako, nagsimula ang serye ng mga aksidente sa ating sakahan. Nasunog ang ating bodega, nalason ang ating mga alaga. At sa kalagitnaan ng aming pagkalugmok, biglang dumating si Rico. Nagkunwaring isang mabuting binata na nais tumulong at unti-unting kinuha ang iyong puso. Nang matuklasan kong siya ang anak ng taong sumira sa atin, huli na ang lahat. Kinasal na kayo at masaya ka na. Mas pinili kong magbulag-bulagan at pirmahan ang isang kasunduan sa kanya na hindi ko kailanman isisiwalat ang totoo. Kapalit ng pangako niyang aalagaan kanya habang buhay. Naisip ko noon na baka ang pag-ibig ninyo ang tatapos sa sumpa ng kanilang pamilya. Ngunit isang araw, narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono, pinaplano kung paano tuluyang aagawin ang lupa kapag ako ay nawala na. Ang aking sakit ay hindi lamang galing sa pagod, kundi sa unti-unting paglason niya sa aking mga gamot. "Anak, hindi pagkakataon ang inyong pagkikita. Ito ay isang napakahabang pagpaplano upang kunin ang natitirang yaman ng ating pamilya." Tumigil sa paghinga si Nanette. Ang bawat salita sa liham ay tila malalaking bato na dumurog sa kanyang dibdib. Hindi lamang siya niloko at pinagtaksilan,
Ang kanyang buong buhay kasama si Rico ay isang kasinungalingan, isang teatro na itinayo sa ibabaw ng mga abo at dugo ng kanyang sariling ama. Ang lalaking minahal niya ay ang mismong halimaw na pumatay sa kanyang nag-iisang magulang. Habang hawak niya ang liham, isang patak ng luha ang nahulog at pumulot sa salitang patawarin. Ang luhang yon ay hindi para kay Rico, kundi para sa kanyang ama na nagtiis ng sakit ng mag-isa upang protektahan ang kaligayahan ng kanyang anak. Sa halip na sumigaw, itiniklop ni Nanette ang papel at inilagay sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso. Ang paghihiganti niya kanina ay para sa kanyang dangal at kay Lian. Ngunit ang pagbisita niya ngayon ay para sa hustisya ng kanyang itay. Kinaumagahan, natagpuan ni Nanette ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng makapal at malamig na salamin ng visitation room sa loob ng city jail. Sa kabilang banda ay nakaupo si Rico. Ang suot na kulay kahel na uniforme ay tila sumisipsip sa lahat ng natitirang kulay at kayabangan sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa mesa. Dinampot ni Nanette ang telepono na nakakonekta sa kabilang panig. Dahan-dahan ding itinaas ni Rico ang kanya. Nanette, ang bungad ni Rico. Ang boses ay nanginginig at may himig ng pamamakaawa na ngayon lang niya narinig. Nanette, tulungan mo ako. Wala na akong mapupuntahan. Si Mama, nasa lansangan. Si Bella, ninakaw ang lahat. Ikaw na lang ang nakakaalam ng katotohanan na hindi ako ang nag-utos sa ilan sa mga ilegal na transaksyon. Maaari kang tumistigo para pag-aangin ang sentensya ko. Alang-alang kay Lian, Nanette. Alang-alang sa mga taong nagsama tayo. Pinakinggan ni Nanette ang bawat kasinungalingan na pilit na iniluluwa ni Rico upang isalba ang sarili. Nang matapos itong magmakaawa, inilabas niya mula sa kanyang bag ang basag na laket ng kanyang ina at ang nakatuping liham ng kanyang ama. Inilapit niya ang mga ito sa salamin upang makita ng malinaw ng lalaking nasa loob. Nanlaki ang mga mata ni Rico nang makilala ang sulat kamay. Ang huling pag-asa sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang malalim na pagkabigla at takot na tila nakakita siya ng multo mula sa nakaraan. Binasa ko ang lahat, Rico, ang sabi ni Nanette. Ang kanyang boses ay kalmado, malamig, at walang anumang bakas ng pagmamahal. Pumunta ako rito hindi para makinig sa iyong pagmamakaawa, kundi para sabihin sa iyo na buhay pa ang mga multo ng mga taong pinatay mo para makuha ang gusto mo. Mabulok ka sa loob, Rico, dahil ang labas ng rehas na ito ay hindi na para sa iyo. Ibinalik ni Nanette ang telepono sa lalagyan nito, tinatalikuran ng patuloy na pagsigaw at paghampas ni Rico sa salamin. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, sinalubong siya ng init ng sikat ng araw. Tapos na ang gabi ng mga halimaw. Ngayon, oras na para bumangon mula sa mga abo. May mga sugat na kahit anong gamot ay hindi maghihilom, ngunit sa patuloy na pag-ikot ng mundo, matututunan mong gawing palamuti ang mga pilat na ito. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang pagkakakulong ni Rico. Ang mga balita tungkol sa pag-aresto sa kanya at sa mga kasabwat niyang politiko ay unti-unti nang natabunan ng mga bagong issue sa telebisyon. Ngunit para kay Nanette, ang katahimikan ng probinsya ang pinakamagandang balita na maaari niyang matanggap bawat umaga. Nakatayo si Nanette sa gitna ng malawak na lupain na iniwan ng kanyang ama. Ang hangin ay sariwa at amoy ng bagong tubong damo at namumulaklak na mangga. Wala na siyang suot na mamahaling alahas o mga damit na pangalta sosyedad. Nakasuot siya ng simpleng maong na pantalon, malapad na sombrero at lumang t-shirt. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin. Ang lupang dating pinag-aagawan dahil sa nakatagong mineral sa ilalim nito
ay hindi naging isang butas na minahan, kundi naging isang malawak na organikong sakahan at isang sanctuary para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Gamit ang pondo mula sa trust fund ni Liane na maayos na napamahalaan ni Attorney Ramos, ipinatayo ni Nanette ang bahay pag-asa ni Teodoro bilang pagpupugay sa kanyang ama. Dito, nag-aalok siya ng libreng matutuluyan, pag-aaral at hanapbuhay para sa mga inang itinapon ng kanilang sariling mga asawa. Mga babaeng tulad niya na minsang naniwalang ang kanilang halaga ay nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki. Habang nagdidilig ng mga tanim, narinig ni Nanette ang matinis at masayang tili ni Lian mula sa malayo. Tumatakbo ang bata, kasama ang mga anak ng iba pang kababaihan sa sakahan, naglalaro ng patintero sa ilalim ng araw. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi, ngunit ang kanyang tawa ay purong kaligayahan. Mommy! Mommy! Tingnan mo, nakahuli ako ng malaking paru-paro. Ang sigaw ni Lian habang nakataas ang dalawang kamay. Ipinapakita ang hawak nitong makulay na insekto na dahan-dahang pinakawalan upang lumipad muli sa asul na kalangitan. Habang pinapanood ni Nanette ang paru-paro na malayang lumilipad pa itaas, naalala niya ang kanyang sarili noong unang araw niya sa mansyon ni Rico. Noon, siya ay isang uod na nagtatago sa loob ng sariling kabaong ng takot at mababang pagtingin sa sarili. Ngayon, gaya ng paru-paro, handa na siyang iladlad ang kanyang mga pakpak nang walang sinumang pumipigil. Lumuhod siya upang yakapin ang kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay amoy lupa, ngunit puno ng pagmamahal. Habang magkayakap ang mag-ina, isang lumang jeep ang pumarada sa tapat ng kanilang gate. Bumaba ang isang pamilyar na bulto. Si Attorney Ramos, bitbit ang isang folder, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng simpleng kamisa de chino, ang mukha ay maaliwalas at may malamlam na mga mata. Nanette, Hija, pasensya na sa biglaang pagbisita, ang bati ng matandang abogado habang naglalakad palapit. Dinala ko rito ang mga papeles na kailangan mong pirmahan para sa legal na pagpapalit mo ng apelyido pabalik sa Del Rosario. At isa pa, nais kong ipakilala sa iyo si Gabriel. Gabriel, siya ang civil engineer na nag-volunteer para tulungan kayong ayusin ang irrigation system ng inyong sakahan. Anak siya ng isa sa mga matalik na kaibigan ng iyong itay. Tumingin si Nanette kay Gabriel. Nag-abot ito ng kamay. At nang magtama ang kanilang mga mata, may isang uri ng pag-unawa at kapayapaan na hindi niya nararamdaman sa piling ni Rico. Walang halong pagyayabang o panghuhusga sa mga mata ng lalaki. Ikinagagalak kitang makilala, Nanette. Madalas kang ikwento ng itay mo sa akin noong bata pa tayo. Sabi niya, ikaw daw ang pinakamatapang na babaeng kilala niya. Ngayong nakita ko ang ginawa mo sa lugar na ito, alam kong tama siya. Ang malambot at magalang na pahayag ni Gabriel. Ngumiti si Nanette, isang tunay at taos-pusong nangiti na matagal nang hindi nasilayan sa kanyang mga labi. Tinanggap niya ang kamay nito. Ang pagkakahawak ay mahigpit at sigurado. Maraming salamat, Gabriel, at oo, marami pa tayong aayusin dito. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mahaba, lumapit ang isa sa mga staff ng sanctuary, may hawak na radyo. Ate Nanette, may balita po galing sa bayan. May natagpuan daw pong babae na naglalakad ng walang sapin sa paa, malapit sa palengke. Nawawala sa sarili at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ninyo. Napakunot ang noo ni Nanette. Sino raw? Ang sabi po sa police station, Bella raw po ang pangalan. Ninakawan daw ng mga sindikato sa ibang bansa at pinabalik dito. Napatigil ang hangin. Ang nakaraan ay tila pilit nakakatok muli sa kanyang pinto. Tiningnan ni Nanette ang malawak at mapayapang bukirin. Pagkatapos ay kay Attorney Ramos at Gabriel. Ang desisyon na gagawin niya ngayon ay hindi na para maghiganti, kundi kung hanggang saan aabot ang kakayahan niyang magpatawad. Ang tunay na katarungan ay hindi nasusukat
sa bigat ng parusang ipinapataw mo sa iyong kaaway, kundi sa gaan ng iyong puso, sa sandaling pinili mong huwag maging katulad nila. Ang biyahe patungo sa presinto ng bayan ay tila ba mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Nanette. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Attorney Ramos habang si Gabriel ay nagpaiwan sa sakahan upang bantayan si Lian. Habang papalapit sila sa estasyon ng pulis, ang kaba sa dibdib ni Nanette ay hindi na nagmumula sa takot o galit, kundi sa isang matinding pagtataka kung anong uri ng tadhana ang naghihintay para kay Bella. Pagpasok nila sa loob ng presinto, ang amoy ng lumang papel at mainit na kape ang sumalubong sa kanila. Sa isang sulok, nakaupo ang isang babaeng nakabalot sa isang manipis at maruming kumot. Ang buhok nito na dati ay palaging nakakaayos at makintab ay ngayon magulo at puno ng alikabok. Ang balat nito, na noong una ay pilit pinapuputi ng mamahaling lotion, ay sunog sa araw at puno ng galos. Ito ang babaeng minsan nang nandurog sa huling alaala ng kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Nanette. Nang iangat ng babae ang kanyang ulo, nakita ni Nanette ang mga matang dati ay puno ng kayabangan at pagnanasa sa kapangyarihan, ngayon ay walang laman. Tila isang madilim na balon ng kawalan ng pag-asa. Nanette, ang bulong ni Bella, ang boses ay paos at basag. Pilit siyang tumayo, ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod. Dahilan, upang siya ay bumagsak sa sahig. Gumapang siya palapit kay Nanette at mahigpit na hinawakan ang laylayan ng pantalon nito. Patawarin mo ako. Ninakaw nila lahat. Ang mga kasabwat ni Rico, nahanap nila ako sa ibang bansa. Kinuha nila ang pera at muntik na nila akong patayin. Nawala ang sanggol. Nanette, tulungan mo ako. Wala na akong mapupuntahan. Ang mga pulis sa paligid ay nakatingin lamang, naghihintay kung paano tutugon ang kilalang may-ari ng bahay Pag-asa. Tiningnan ni Nanette ang nanginginig na kamay ni Bella. Naaalala ang araw na ang mismong kamay na yon ay sumira sa locket ng kanyang ina. Naramdaman niya ang matinding sakit, ngunit nang tingnan niya ang kabuuan ng kalagayan ng babae, hindi niya nakita ang isang halimaw. Nakita niya ang isang taong ginamit ang sariling katawan at kaluluwa para sa pera. At ngayon ay pinagbabayaran ang lahat ng may kasamang interes. Wala nang dapat pang ipaghiganti dahil ang kalikasan na mismo ang nagparusa rito. Dahan-dahang yumuko si Nanette, ngunit hindi niya hinawakan si Bella. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang mukha ay kalmado. Bella, kung ano man ang ninakaw mo, hindi iyon sa akin kundi sa mga taong niloko ninyo ni Rico. Ang pagkawala ng anak mo ay isang trahedya na hindi ko ipagdarasal kahit sa pinakamasamang kaaway. Ngunit hindi ko hawak ang kapatawaran na hinahanap mo. Humikbi ng malakas si Bella. Isinusuubsob ang mukha sa maruming sahig. Tumayo ng tuwid si Nanette at lumingon sa desk officer. Officer, pakitulungan na lang siyang madala sa women's shelter sa kabilang bayan na pinatatakbo ng simbahan. Sagot ko na ang unang buwan ng mga pangangailangan niya at ang pagpapagamot. Ngunit hanggang doon na lamang ang maitutulong ko. May mga taong kailangan pa ring harapin ang sarili nilang mga demonyo bago sila tuluyang gumaling. Hindi siya tumingin pabalik nang lumabas siya ng presinto. Nang makapasok siya muli sa sasakyan, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Tama ang naging desisyon mo, Nanette. Ang banayad na pahayag ni Attorney Ramos. Binigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay, ngunit hindi mo siya pinahintulutang maging bahagi muli ng buhay mo. Iyan ang tunay na lakas. Kinabukasan, araw ng opisyal na pagtatapos ng huling kaso laban kay Rico. Nakatayo si Nanette sa labas ng husgado. Hawak ang dokumento na nagpapatunay na siya ay muli nang gumagamit ng apelyidong Del Rosario at ang formal na pagwawalang bisa ng kanilang kasal. Nakita niya mula sa malayo ang sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology na naglabas kay Rico. Nakaposas ito, nakayuko, at mas payat kaysa dati. Ang sentensya nito ay panghabambuhay na pagkakakulong para sa pandarambong
at pagpatay. Hindi na lumapit pa si Nanette. Pinanood lamang niya ang asawa na tuluyang kainin ng rehas at dilim na siya mismo ang gumawa. Nang tumalikod siya, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa tabi ng puno ng akasya malapit sa parking lot. Hawak ang isang maliit na palumpon ng mga ligaw na bulaklak mula sa sakahan. Ang hangin ay dumaan. Pinapasayaw ang buhok ni Nanette habang naglalakad siya palapit sa lalaki. Tapos na ba ang lahat? Ang malambot na tanong ni Gabriel, ang mga mata nito ay nagpapakita ng isang pangako ng kapayapaan at pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit. Ngumiti si Nanette, isang nangiting kasing liwanag ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Inabot niya ang mga bulaklak, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Gabriel, isang dampi na nagdala ng init at kilig na matagal na niyang nakalimutan. Oo, Gabriel. Tapos na ang huling kabanata ng libro ng ibang tao. Ngayon, isusulat ko na ang sa akin. At sa pagkakataong ito, habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan upang umuwi kay Lian, alam ni Nanette na siya na ang may hawak ng panulat. 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Nanette ang magarbong mansyon na nagkulong sa kanyang pagkatao. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at ginto sa kalangitan ng probinsya. Ang liwanag nito ay banayad na humahaplos sa malalawak na taniman ng mangga at kape ng bahay pag-asa ni Teodoro. Nakaupo si Nanette sa isang upuang yantok sa beranda ng kanilang simpleng bahay kubo. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kapayapaang matagal niyang pinagbayaran ng mga luha. Wala na ang babaeng nakaluhod sa malamig na sahig upang magpunas ng natapon na alak. Ang Nanette na nakaupo ngayon ay isang babaeng may matikas na tindig. Ang mga kamay ay may kalyo mula sa pagtatanim, ngunit may kakayahang magbigay ng pinakamalambot na yakap sa mga nangangailangan. Sa di kalayuan, pinapanood niya ang kanyang anak na si Lian, na ngayon ay isang matalinong dalagita, masayang nagtuturo sa mga maliliit na anak ng mga kababaihan sa sakahan kung paano magbasa ng libro sa ilalim ng malaking puno ng nara. Naramdaman ni Nanette ang isang magaan na tela na dahan-dahang ipinatong sa kanyang mga balikat upang protektahan siya mula sa malamig na simoy ng hapon. Lumingon siya at nakita si Gabriel. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, may dalang 2 tasa ng mainit na salabat. Inilapag ni Gabriel ang mga tasa sa maliit na mesa at tahimik na tumabi sa kanya. Walang hinihinging papuri, walang pag-uutos, tanging isang tahimik na presensya na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Ang kamay ni Gabriel ay dahan-dahang lumapat sa sandalan ng upuan, sapat na upang maramdaman ni Nanette ang init nito, isang paggalang na nagpapatibok ng kanyang puso sa isang kalmado ngunit malalim na paraan. Sa mga nakalipas na taon, may mga balitang paminsan-minsang nakakarating sa kanya mula sa Maynila. Nabalitaan niyang pumanaw na si Doña Aurora sa isang pampublikong ospital dahil sa atake sa puso, nag-iisa at walang sino mang dumalaw. Si Rico naman ay patuloy na nabubulok sa loob ng pambansang bilangguan. Ang buhok ay tuluyan ng pumuti at ang katawan ay nanghina sa tindi ng depresyon at pagsisisi na wala ng epekto sa batas. Si Bella ay nananatili sa pasilidad ng simbahan, hindi na nakabawi sa kanyang pagkabaliw. Paulit-ulit na hinahanap ang sanggol na nawala sa kanya. Tuwing naririnig ni Nanette ang mga balitang ito, sinusubukan niyang hanapin sa kanyang puso kung may natitira pa siyang galit. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kalungkutan para sa mga taong sinira ang sarili nilang buhay dahil sa kasakiman. Napatawad na ba niya si Rico? Marahil, ang mga kasalanang ginawa nito sa kanyang ama ay hindi na sa kanya upang patawarin, kundi sa Diyos na lamang. Ngunit ang sigurado si Nanette, pinakawalan na niya ang bigat ng puot. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa 15 taon ng pagkabulag at pag-asa sa isang taong walang kakayahang magmahal. Ang tunay na pagpapatawad
natuklasan niya ay hindi ang paglimot sa ginawa ng kaaway, kundi ang pagtanggal sa kanila ng kapangyarihang saktan kapamuli sa pamamagitan ng mga alaala. Tinawag siya minsan ni Rico na alikabok, isang walang kwentang dumi na madaling walisin at itapon. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ni Nanette na ang alikabok, kapag hinaluan ng mga luha, pawis, at sapat na panahon, ay nagiging lupa. At sa lupang iyon, sumisibol ang pinakamatitibay na puno at pinakamatatamis na bunga. Ano ang iniisip mo? Ang malambot na tanong ni Gabriel, binabasag ang katahimikan ng may pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Nanette na tila ba ito ang pinakamagandang tanawin sa buong sakahan. Dahan-dahang isinandal ni Nanette ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Naramdaman niya ang matatag na paghinga ng lalaki, isang himig ng kapanatagan. Tiningnan niya ang buong sakahan, ang mga babaeng nagtatawanan habang nagaani, at ang kanyang anak na ligtas at malaya. Iniisip ko lang na napakaganda ng araw na ito. Ang nakangiting bulong ni Nanette. Wala na akong mahihiling pa. Ang halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa lalaking pinili niya, sa apelyidong ibinigay sa kanya, o sa luhong isinusuot niya upang itago ang kanyang mga peklat. Ang tunay na reyna ay hindi ang nakaupo sa trono ng ginto at kasinungalingan, kundi ang babaeng may tapang na bumangon mula sa sarili niyang mga abo, linisin ang kanyang pangalan, at buuin ang sarili niyang kaharian ng pag-ibig, katotohanan, at pag-asa. At dito, sa ilalim ng kalangitang walang hanggan, si Nanette ang reyna ng kanyang sariling kabanata.